Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig. Maglabag-labag na tayo with evidence. O ito Kabibig ha. Magpasalamat tayo sa ating bagong background galing kay Edgar Nemo. Hoy, Edgar, salamat ha. Talagang you shared to me na different backgrounds and also my videos. Intro video. So later on, isa-show ko kung meron pa akong oras na mag-vlog kasi alam niyo naman hanggang ano lang tayo, konti lang ang time sa pagbablog. Busy kasi ang life. But basta Edgar Nemo, salamat talaga sa inyong oras and the same time na very creative. I really appreciate sa ginawa niyo pong background para sa akin. O, diba? Palakpakan natin si Edgar Nemo. Ay, ikaw talaga Edgar. Na-surprise mo ako ngayong araw na to. O ito kabibig, mas lalo tayong masusurprise dahil Jinggoy Estrada magbabalik na sa Senado. Ooh, balik basura na naman ang Gatchalian Black. Uy, totoo ba to kabibig? Itong chika-cheka mo? Hay nako kabibig, nagkomento si Senator Jinggoy Estrada kasi para yatang ramdam niya na hindi na siya isasama sa 24 senators na pwedeng magboto sa impeachment ni BP Sara. Kasi ito si Gatchalian nag-post na dapat 16 na senador ang boboto kasi nandyan sa konstitusyon. Pero later on, dinalit ni Gatchalian yung post niya. Nagtaka ang mga tao, bakit ganito ang mga nangyari ngayon? Para yatang gusto na 22 na lang daw. 22, so either baka 13 na lang daw. 13, 14, 15 na lang ang boboto sa impeachment ni BP Sara. O eto kabibig, naglabas na statement si Jinggoy Estrada. Ang Gatchalian, pahiya ka talaga kay Jinggoy ngayon. Kasi hindi niya ipaglalaban niya ito. Ito ang statement ng Senator Jinggoy Estrada. Statement of Senator Jinggoy Estrada on claims that he can no longer participate as a senator judge in the impeachment trial. Ito na, Senator, ikaw ang pinakamatapang sa lahat. Ito na. I understand that the impending impeachment proceedings present complex legal questions, particularly in light of my current situation, and the constitutional requirements governing the conviction or acquittal of an impeachable official. That is precisely why I am perplexed by the confidence with which some individuals have been making sweeping pronouncement that I can no longer sit, much less participate, as a senator judge in the forthcoming impeachment trial. The issue is far from settled. First off, the proceedings concerning my suspension pendente liti or suspension while litigation is pending are still ongoing. Pursuant to the directive of the court, I have yet to file my comment and opposition and avail myself of the legal remedies available to me. Next, until a final and binding ruling is rendered, any assertion that I have been stripped of my authority to discharge my constitutional duties as a senator judge is premature, baseless, and undermines the integrity of the impeachment process itself. Those claiming otherwise display a troubling disregard for due process and the orderly administration of justice. It is regrettable that some of self-proclaimed legal experts appear more interested in shaping public opinion than in respecting the proper institutions and judicial processes tasked with resolving legal controversies. The rule of law demands restraint, discernment, and respect for due process, not speculation, conjecture, partisan rhetoric, or personal interpretations presented as settled legal truth. Nakalimutan din yata ng ilan na minsan na rin akong nagsilbi bilang senator judge sa isang impeachment trial. Batid ko ang mga umiiral na tuntunin, proseso, at responsibilidad na nakaakibat sa paglilitis ng isang impeachable official. At bilang mambabatas, lagi kong iginagalang ang kapangyarihan ng ating mga hukuman at ang mga prosesong itinatag ng batas. Sana lalong-lalo na sa mga nasa legal profession, hindi nila pinangungunahan ng sariling interpretasyon ang mga usapin na dapat ay nagpapapasyahan ng tamang otoridad.
Patuloy kong igagalang ang proseso ng batas, ipagtatanggol ang aking mga karapatan sa pamamagitan ng mga paraang naaayon sa batas, at gagampanan ng aking mga tungkulin alinsunod sa konstitusyon at sa mga umiiral na mga batas ng ating bansa. O yan. So tuloy kayo kay Jinggoy Estrada. Yung mga nagsabi na wala nang karapatan si Jinggoy na mag-senator judge. O yan, sinagot na kay Jinggoy. Sino ba kayo, Korte Suprema? Itong mga legal expert daw di umano, dapat sana hindi kayo maggawa-gawa ng mga rhetoric stories. 'Di ba? Napahiya kayo ni Jinggoy Estrada. Akala nyo kasi na pwede nyong maoto-oto si Jinggoy. Akala nyo kasi na pwede nyong maoto-oto ang mga tao sa mga sinasabi nyo na, ay, 22 na lang ang senador ang pwedeng mag-senator judge. Wala na yan si Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada. Oh, marami ang napaniwala sa mga istorya-istoryang iyan, pero hindi nanindigan si Jinggoy. Pending pa yan na pwede ako mag-senator judge at posible pa siyang babalik sa Senado at uupong senator judge. O, diba? Paano yan kung babalik si Jinggoy? Paano yan kung ang Korte Suprema kasabi kay Bato na pwede, hindi siya pwedeng tawang aristuhin. Natural si Bato, babalik yan sa Senado. Paano yan kung sabihin ng Korte Suprema, o Jinggoy, bumalik ka sa Senado? Walak! Paano yan kabibig? O eto si Senator Alan Peter Cayetano, nag-live siya kanina para makinig tayo sa kanyang mga bagong pasabog at mga statements ng kabibig ha. Let's watch and listen the original, the legitimate Senate President of the Philippines, Senator Alan Peter Cayetano. Ito kabibig, kinig tayo. Praise God, Philippine independence. Ina ng pagkakilanlan o yung identity ng isang Pilipino. So from the Cayetano family to yours, binabati ko po kayo ng Happy Independence Day. And siguro naman po, lahat ng public servants or lahat ng leaders, no, maging student leader, maging leader ng Parent Teachers Association, leader ng mga TODA, JODA, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, church leaders, business leaders, leaders sa media, leaders sa sports. Pag Independence Day ay meron talagang message about kalayaan, about independence, about freedom. So let me take a phrase out of the Bible that really means much to me, but let me apply it both to biblical principle, to politics, to both, but even more than that, sa everyday life natin. Meron pong biblical verse na nagsasabing, may verse po na nagsasabing, who will build a tower without counting the cost? So it's a very, very practical verse na basically sinasabi, kung may i-build ka, tanungin mo na sarili mo kung ano yung cost. And of course, during biblical times, hindi lang pera yon. Kasi ngayon, pag sinabi ng halimbawa, gagawa akong bahay, tatayo akong restaurant, tatayo akong hotel, or sabi nung church leader, magtatayo ako ng church, basically ang tanong, di ba, may pera ka ba? Kasi nga, with money, you can hire the architect, the engineers, you can get the best plans, you can buy the land, you can buy the cement, yung bakal, etc. But remember, during biblical times, it was much, much harder to build something. Do you have the skilled workers? Do you have permission of the king? Do you have the resources then, di ba? Not only the financial resources, but do you have yung mga kahoy na gagamitin? Kasi yung iba nun, galing pa sa ibang bansa. Do you have the masons, di ba? So napakahirap, but the verse basically tells us that kailangan ng wisdom, kailangan ng knowledge, kailangan ng understanding doon sa if you're going to build something. Going back sa history naman, whether as an elementary, high school, or lalong-lalo na college student, every time we talk about history, paulit-ulit sinasabi sa atin, di ba, na ang taong hindi alam ang kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. That's why we study history, di ba? Dahil sa Pilipino, parang paulit-ulit, di ba? Parang panahon ng Spanish,
300 years tayong sinakop, mahigit 300 years, almost 400. Paulit-ulit ang pangako, pero second, third, fourth class citizen tayo sa sariling bansa. Kahit na educate na ang marami, kahit sila Dr. or Gat Jose Rizal ay nakakapunta na sa Europe, nakakapag-argue na, yung iba gustong maging province tayo ng Spain, yung iba kalayaan. Pero parang paulit-ulit, every time there's a rebellion, may promise, mauulit na naman. Siguro ibang-iba yung pananakop ng Hapon because the suddenness and cruelty, no? But ganun sa Amerika. So first with the treaty that delivered the Philippines from Spain to the US, parang savior. But suddenly, nung in-announce ang Amerika na hindi pa kayo handa, sa amin muna kayo, tuturuan muna namin kayo ng governance. But later on, we realized that just like the Spanish, they wanted our natural resources. And just like the Spanish, there's a different kind of class system, pero hindi ka pa rin American citizen or iba pa rin ang karapatan ng Amerikano kaso sa Pilipino. Then of course, medyo put on hold yon kasi nga nung dumating yung Japanese na pananakop sa ating bansa noong World War II, grabe ang suffering. Hindi ko na isa-isahin yon kasi nga napaka-close na natin sa mga Hapon ngayon at that was in the past. But my point is, number one, if we think paulit-ulit na lang tayo, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, corruption, hindi ko na isa-isahin yung mga scandal, pero eto na naman tayo. Gulo sa Senado, may statesmanship, may pagkakaisa, eto na naman tayo. Nagkulang ba tayo sa pag-aaral ng history? That's another topic and I leave that to historians kasi napakagandang debate yan. Hindi lang natuloy kasi nawala sa uso, pero 2022, usong-uso yan, yung about history. No? But the point I want to make today is that ang ating kalayaan ay may cost. So for example, as a Christian, and let me address myself to Christians, of course it's for everyone, but as I read the Holy Book, the Bible, naintindihan ko na buhay ng Panginoon Jesucristo ang cost ng aking reconciliation sa Panginoon. Ang cost ng aking muling pagkabuhay o pagiging born again. Ang cost ng pagkakasala sa Eden na nahiwalay tayo sa Diyos at kailangan bumalik. Di ba? Naiintindihan ko rin na kung yun ang cost ng aking salvation, may pagbabago dapat sa buhay ko. So may cost, may benefit, di ba? So yung aking, yung sabi nila, he who began a good work in you will be faithful to complete it. So minsan tinatanong ako nila ni, paano ikaw naging mas patient sa akin? Paano ikaw naging patient one na kung ano-ano nang sinasabi sa iyo, kung ano nang ginagawa, okay pa rin sa iyo or sumagot ka man, hindi ka galit sa tao na yan. Sabi ko, love, kasi lahat tayo work in progress. Siguro ako, kung hindi ako pinatawad ng Diyos, kung hindi ako pinatawad ng iba, kung hindi rin nila ako binigyan ng pag-asa, hindi ako yung taong nakikita mo ngayon. And if I offend some people now, partly kung tama ako, then you shouldn't be offended. Dun sa part na mali ako, I'm a work in progress and I don't offend people for the purpose of simply offending you or makipag-alaskahan lang. But it's because may pinaglalaban tayo. So going back sa may pinaglalaban, we're fighting for something. So now, we're fighting for truth na lumabas yung buong katotohanan, maging sa impeachment yan, maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. We're fighting na bawat sentimo na ibayad ng bawat Pilipino ay magamit sa tamang mga proyekto para walang mamatay na dahil walang gamot o walang doktor. Wala pong ma-stunt which leaves permanent damage sa ating future generations. Stunting yung pagkabansot.
We're fighting na lahat ng Pilipino has equal opportunity sa pag-aaral. We're fighting for a living wage, no? Meaning hindi lang minimum wage na ayan, kumikita ka na ng konti. Hindi, yung sapat para sa dignified o marangal na pagkabuhay ng Pilipino, no? Hindi lang sa sarili pero sa kanyang pamilya niya. Lahat ng ito may cost. So kung pinag-aaralan po natin ang mga heroes nung Pilipinas during sa panahon ng panahon po ng Hapon, panahon po ng Espanyol, hindi lang po pawis, hindi lang dugo, kundi buhay ang kanilang binuwis. For us who are martial law babies, of course, the narrative na baka naging communist country din tayo like the other. Mahirap kasi ikwento sa inyo yung narrative ngayon kasi yung dalawang communist countries na malapit sa atin, malapit geographically like Vietnam and China are much more modern sa atin pagdating sa education, technology, sa economics, yung socio-economic welfare ng tao, kung hindi lumalaban ay mas maganda sa atin. But during the 70s, 80s, hindi po ako 60s kaya hindi ko na masasagot yun. Even 70s, I was from Cheese for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan. Ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But yung kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba sa famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So may kita dun sa mga kumita through that, pero I'm talking about kumita through that illegally, no? Meaning it changed public policy kasi nagkalagayan dyan or nagka-lobby money dyan. So lahat ng bagay po may cost. So, pinag-uusapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no?
konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, 'di ba? Yung 'di ba pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin, 'di ba? Yung wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken or yung nga iba yung parang yung kanin mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam nyo, sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence, but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay yung pala ay alam din nila nung iba na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan. Hanggang ngayon, hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But the problem is trust. Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 So yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So during the Spanish times, yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami naming kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing
Wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. 'Di ba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. So may cost po. If we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, di ba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, syudad ko, community. But it's really the next generation. So in the same manner na lumaban ng EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles sa napakaraming scandal is because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal. 'Di ba sa tunay na renewal, the old is gone, 'di ba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress, pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos, in-expect po namin, part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, no, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba, kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad doon sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin makita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at anong ebidensya. Pero mabigat po ebidensya. And it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost are the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot or pang-ospital. The cost will be millions of Filipinos na mababansot because there's not enough money or not enough programs for the first 1,000 days ng buhay ng tao, no? Or including yung healthcare nung buntis, di ba? The cost is, huli na tayo sa tourism, halimbawa sa education, or
As a country, Tama. there was a time in the 60s, second to Japan tayo. Then there was a time second to the last. Then during the time of President Ramos, yun, umarangkada na tayo. During the time of President Pinoy, umarangkada na tayo. During the first 3 years ng Duterte administration, grabe na po yung So yun po, kabibig na rin natin si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live ngayong araw na ito. So ikaw, ano ang iyong reaction hinggil dito? Grabe pala ang revelasyon ni Jinggoy. May i-reveal si Jinggoy Estrada sa tamang panahon. And we're so excited for that. Jinggoy Estrada, magbabalik na ba sa Senado? Kailangan na ba ng tulong ng Korte Suprema? Kasi gusto na nilang palitan yung 16 na senador ang mag-convict or mag-acquit. Parang lalong nagugulo ng mga tao. So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Salamat kay Edgar Nemo sa pa-background. Thank you po.